May tanong sa akin, hello po, ask ko lang po, paano kung di na nakabayad sa OLA? Tapos bigla na lang akong nakatanggap ng letter galing ng korte na nakalagay na nirereklamo ako na small claim. Pero hindi naman po dumaan sa barangay namin, court na agad. At nakalagay doon, case closed na. Dismiss ang kaso ko kasi mali po yung address na nirereklamo nila. Nakalagay po kasi sa papel na dito sa lugar namin sila nag-file ng case, dapat po daw doon sa lugar kung saan nakatayo ang opisina ng OLA. Tapos, nung chinek ko po yung apps sa CP ko, wala na po doon yung record ng utang ko, pati mga naibayad ko at number ng OLA kapag magbabayad ako. Ano po kaya ibig sabihin nun? Kinakabahan po kasi ako. Baka bigla na lang may pulis dito na dumating sa bahay namin. Sana po mapansin nyo. Salamat po. Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa video natin ngayon, sasagutin natin yung pinadala po sa ating katanungan. Medyo marami po siya, no? Meron na dismiss yung case ng small claims, may pinadalang sulat, tapos may mali pa raw po na na lugar ng pinag-file ng small claims. So lahat po 'yan sasagutin natin sa abot po ng ating makakaya at base po sa ating karanasan, sa naranasan natin sa pag-file po ng small claims case sa small claims court. Pero bago yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamaraan ng pautang at maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. Pero bago ho yan, pasensya na ho talaga, hindi ko na ho kinaya na mag-upload pa kagabi ng video dahil sobrang pagod na ho namin. Galing ho kasi kami ng Bulacan dahil nga ho umattend kami dun sa 40th anniversary ng aking pinsan, tsaka po sa renewal of vows po nila. Ate Sonia at Kuya Ferdy, happy anniversary po sa inyo, at sana po'y patuloy ng inyong pagmamahalan at mag-last pa siya ng another 40 years, Sige po, sagutin natin yung inyong pinadala pong mensahe. So, ayon po sa inyo, paano kung hindi na nakabayad sa OLA, tapos bigla na lang nagpadala ng letter galing ng korte at nakalagay doon, nirereklamo kayo na small claims. Pero, ang sabi nyo po, hindi dumaan ng barangay. Okay, eto po yan. Ang kasagutan po kasi dyan, dun muna tayo, meron ho kasing Supreme Court Administrative Memorandum, Circular 14-93. So, ayon po doon, hindi na po tinatangkilik yung mga juridical entity or, ibig sabihin po ng juridical is mga organisasyon sa barangay. Okay? Kasi po, ang dinidinig na lamang po sa barangay is yung mga individual po, na nasasako po sa isang address. Meaning, sako po sila ng isang municipality or isang city. Okay po? Yun na lamang po ang dinidinig. Hindi dapat, tsaka kasi dapat yung nagrereklamo, ulitin ko, is nasa isa pong city or municipality. Hindi po pwede yan, kagaya ng OLA, yung sa malayong lugar yon. Hindi po. Tsaka, juridical entity po yung mga OLA na yan. Ibig sabihin po, organisasyon sila. So, hindi na ho sila tinatangkilik. Isa ho yun sa dahilan, kaya hindi na yan dapat dumaan sa barangay. Tapos po, eto yan, hindi ho yan basta-basta, na hindi kayo nakabayad kahapon, tapos ngayon sasampahan kayo ng kasong small claims. Hindi po ganun. Okay? May proseso dyan. Ayon po sa korte natin, kailangan po muna i-exhaust nung lending, financing, banks, or even OLAs, yung kanilang effort, sa paniningil. Yung tama po, yung nasa batas. Ibig sabihin po, nandun sa memorandum, yung hindi po, nanghaharas. Meron ho kasi tayong prohibition on unfair debt collection practices. Okay? So, ibig sabihin po, bawal mangharas, bawal magpanggap. So, ibig sabihin lang is, sa tamang pamamaraan po ng paniningil.
Okay, tsaka dapat yan, may nailabas kayong demand letter at na-receive po nila. Kasi isa yun sa pagpapatunay na talaga po kayo ay naniningil itong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Okay? Hindi po pwede yan na mabibigla na lang kayo na may sinampa agad na kaso sa inyo. May hint yan eh. Diba dapat yan, naniningil ng tama, tsaka meron kayong na-receive na demand letter. Okay? Isa ho yun sa tip natin. Tapos, ang sabi nyo doon is close na yung inyong or na-dismiss kasi mali yung address na pinagrereklamuhan nila, no? At ayon ang sabi niyo daw kasi dapat daw dun sa lugar no kung saan nakaopisina ang OLA. Okay. Ito lang po 'yan, linawin natin 'yon, no. Either or ho 'yan. Pwede 'yan doon sa kung saan naka-address yung opisina po nung nagpautang or in our case tong OLA or sa address niyo po. Okay, ano 'yan eh? May advantage po yan kung sa inyo. Kasi for example po, yung OLA nyo nasa Metro Manila, tapos kayo nakatira po sa malayong lugar, di po ba? Syempre, mas pabor sa inyo kung doon sa lugar ninyo ifa-file yan. Makaka-attend kayo. Kasi kung ifa-file po nung OLA yan dito sa sa Manila, syempre mamamasahe pa kayo, pupunta kayo doon sa Metro Manila. Di po ba? So, pabor pa nga ho yun. Now, hindi ko ho alam kung ano ho yung dahilan ng pagkaka-dismiss. Kasi, OLA yan. Di po ba? Alam naman natin na nanghaharas yan. Baka yun ang naging dahilan ng dismiss. Tsaka, hindi ho natin sigurado kung totoo no, yung natanggap yung letter. Kasi, dapat po, ang letter ang letter is, nagpapadala sa inyo niyan, is yung tao po ng korte. Okay, it's either yan, sheriff or yung mga under-sheriff po nila o kung sino man po yung po pwedeng mag-deal. Basta ho, taga-korte ang dapat nagpapadala sa inyo ng sulat. Hindi nyo rin ho kasi nasabi no, kung anong klaseng sulat yan. Kasi kung kagaya niyan, may pinadalang sulat, baka mamaya tawag dito yung summon. Pero hindi rin kasi sabi nyo dismiss na no? So I don't have any understanding kung ano yung sinasabi nyo sulat kasi sabi nyo sulat lamang po Pero ganito dapat yan. Kung magsasampa po yung OLA no ng kasong small claim, so dapat yan meron kayong matatanggap na summon kasama po doon yung statement of claims. Okay, nakalagay po lahat doon. Tapos pati yung schedule po nandun nga So ngayon, meron number of days yan no, para iset yung hearing. Ngayon, kung hindi talaga kayo makakarating, so ang mangyayari po dyan is madidismiss yan, no? Mananalo sila by default. So pagka nangyari po yun, may papadala rin sa inyong tawag dito yung sulat na naman, yung notice of judgment kung tawagin po nila. So ipapadala sa inyo kasi hindi nga kayo nakarating marami ho naman kasi talagang dahilan. Kagaya nun, for example, short talaga kayo sa pera, di kaya masyadong malayo. Kaya lang, sinasabi nyo nga kasi, dito, sa lugar ninyo, kayo sinampahan ng kasong small claims case. So, talagang naguguluhan ako Di ba? Kasi, kung dyan na sa lugar ninyo, isinampa yan, so dapat yan, naka-receive ho kayo ng summon, tsaka yung statement of claims. Di po ba? Kasi yun ho ang proseso niyan Diba? Nagsampa sila ng kaso, mag-fill out ng statement of claims yan. Pagka po na-check yan at okay na, pabayad sila ng filing fee. Pagka nakapagbayad ng filing fee, papadala na kayo ng ng summon tsaka ng statement of claims. Ganun po kasi yung procedure. Tapos, i-schedule po yan. Dapat sagutin niyo yung statement of claims, no? Yung summon, tapos i-schedule yan. Kasi ang gagawin, wala naman hong abogado ron, ang gagawin nyo lang dun. Mag-uusap lamang naman kayo ron wala, ang tawag dito, kumbaga, sa simula, yung kayo lang, pag-uusapin, mag-ano kayo, may amicable settlement ba na mangyayari, kung meron, di maganda, kung wala po, si judge po magdi-decide yan. Ngayon, yung kagaya niya, sinasabi niyo po na mayroon letter, hindi ko alam kasi kung anong klaseng letter yan kasi sabi niyo, dismiss, notice of dismissal, dapat sheriff ang nagpadala sa inyo yan. Di po ba? Tapos kung notice of judgment naman, dapat sheriff din. Basta any letter coming from the court, dapat tauhan po ng korte ang nagpapadala sa inyo. Hindi basta-basta yan. Okay po? Tapos, meron pa kayong sinasabi dito, nung chinek nyo sa cellphone ninyo yung apps, wala na doon yung record ng utang ninyo, tapos basta lahat yung yun ang hindi ko
maintindihan, no? Kasi ganito po, no, maaari po kasi nasa cellphone po ninyo bigla na lang siyang mawala yung apps. Kasi ayon dun sa statement nyo dito, na-check nyo pa yung apps. So, nabuksan nyo, ang nawawala lang po is yung record ng binayad ninyo, pati yung tawag dito, yung reference number para makapagbayad kayo. So, hindi ko alam, baka mamaya may problema lang dun sa apps. Maaari kasi mangyari yun or na-suspend yung kanilang cloud, no? Yung kanilang or di kaya na-suspend yung apps, hindi ho natin masabi. Marami ho kasing maaaring mangyari. No? Kasi ganito, no? Yung iba ho kasi, kaya hindi na-check dun sa apps nila or baka na yung nila, yung cloud. Hindi sila nakakapagbayad. Kasi yan true cloud po kasi yan no? So, baka mamaya hindi nila nabayaran pa yung lisensya nila dun sa na yon, sa cloud na yon. Kaya hindi nyo ma-check. Diba? So, kasi yun pagka hindi ho sila nakapagbayad doon, mag-freeze yun. So, hindi nila talaga magagamit. Kasi, lang sila nakiki-store lang sila ng ng information hindi naman ho talaga sa kanila yan Yan ho ang sa mga apps Wala sila talagang sariling storage ng kanilang mga information. Unlike yan, pagka manual talaga, may folder. Sa mga, ito ho kasi nasimulan na rin natin sa ganyan. Pagka ho kasi traditional na pamamaraan po ng pagpapautang, may folder kayong sinusulatan. So, itatabi yun sa filing cabinet. Pagka naman po kasi apps, may folder din yan. Kaya lang sa cloud storage po nakalagay yan. Okay? So, yun po isa sa binabayaran. Baka ho kasi nagkaroon sila ng problema ron. Or, baka mamaya ho, nasuspend yung yung apps dahil nga baka abusado. Yung bugok na ola na nahiraman nyo po. No? So, marami hong dahilan doon. Ngayon, ang pinakamainam po na gawin niyo kung para hindi kayo nalilito diyan sa nyo, check nyo po dun sa sa sulat na o sa letter na natanggap po ninyo kung saan korte yan. Tapos pumunta ho kayo doon o tawagan ninyo kung meron ba talagang naisampang kaso sa inyo. Kasi baka mamaya gawa-gawa lang yan o pananakot Ngayon, dun sa apps po mismo, tawagan nyo po yung dating mga number na sinesend sa inyo, no? At makipag-coordinate kayo, di ba? Ito lamang po kasi may nahiram ho tayo, napakinabangan po natin yung pera na yan kahit papano. So, obligasyon natin nabayaran yung pera na yon. Ngayon, kung may mga harassment or pangwawalang yan na ginawa po sa inyo, that's the time mag-complain po kayo. Andiyan po SEC, NPC, NBI, PNP at PAOK po. Pwede ho kayong mag-file ng ng complaint. Meron ho, hindi ko lang ho alam kung paano mag-complain from province. Pwede ho siguro online. Kasi dito sa Metro Manila, sa Pasay po kasi may one-stop shop na. So, ibig sabihin, pagpunta nyo doon, lahat po yun, SEC, NPC, PAOK, PNP, NBI, nandun po sila. Isang lang, dalhin nyo lang po yung proof ninyo para kayo, para mapatunayan po na kayo po talagang winalang yan, itong mga bugok at abusadong online lending apps na to. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.